Sinong mag-aakalang ang makulay at payapang araw ay magtatapos sa isang mapanglaw at madilim na gabi? Wala ni isa ang mag-iisip na ang buhay ng isang masiyahing babae ay magtatapos sa isang malungkot na trahedya. Si Alexandria Koschal o Ali sa malalapit sa kanyang buhay ay ipinanganak noong ika-11 ng Setyembre taong 1997 sa St. Louis, Missouri. Siya ay nag-iisang anak na babae ng mag-asawang Cindy at Keith Koschal. Mayroon siyang kapatid na lalaki na nagngangalang Andrew. Bata pa lamang si Ali ay likas na ang kanyang pagiging masigla. Palangiti siya at mayroong mainit na personalidad. Mga dahilan kung bakit naaakit sa kanya ang mga tao sa kanyang paligid. Minahal siya ng kanilang komunidad dahil sa kanyang nakakahawang kasiyahan at kakayahang gawing komportable ang sinumang nakapaligid sa kanya. Meron siyang matatanging kakayahang magpasaya ng iba at lumikha ng iba yung saya kung saan man siya magpunta. Ang positibong enerhiya ni Ali ay magiliw niyang ibinibigay mula sa pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan, pakikisalamuha sa mga kaklase at sa paglaan ng oras kasama ang kanyang pamilya. Dahil sa natural niyang magiliw na ugali, naging madali para kay Ali na makipag-ugnayan sa iba. Walang pagdadalawang isip at hindi nag-aatubiling nakikipag-usap si Ali sa mga tao, kahit hindi niya pa ito lubos na kilala. Bukod sa kanyang kaakit-akit na personalidad, nakilala rin siya dahil sa kanyang angking kabutihan at malasakit sa iba. Palagi siyang nakikinig at tumutulong sa mga nangangailangan. Nag-aral si Ali sa Lindbergh High School. Dito siya naging bahagi ng cheerleading at nagsimulang tumakbo sa track. Dito niya rin nakilala ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Maddie Norris. Mabilis na naging malalim at matibay ang kanilang pagkakaibigan. Para sa kanila, hindi sila magkaibigan lamang. Sila ay tila magkapatid na at may tiwala at malalim na ang koneksyon sa isa't isa. Magkasama silang humarap sa mga hamon na ibinabato ng buhay. Sabay silang tumawa at lumikha ng mga alaala na hindi nila malilimot lumipas man ang panahon. Kasiyahan para sa kanila ang umupo sa sofa at manood ng chick flicks. Paulit-ulit nilang pinapanood ang kanilang paboritong pelikulang Legally Blonde at makailang ulit man nila itong panoorin ay may bagong bagay pa rin silang nadidiscovering nakakatawa sa pelikula. Nakahanap sila ng bagong kasiyahan nang makakuha ng lisensya sa pagmamaneho si Ali. Naging masaya sila sa paglalakbay sa mahahaba at malalawak na kalsada. Sa tuwing binababa nila ang bubong ng convertible car ni Ali sa kanilang daan patungo sa bayan, nararamdaman nilang sa kanilang balat ang init ng araw. Niyayakap sila ng hangin at nililipad nito ang kanilang buhok. Noong sila ay nasa senior year, kahit na may kalalakihang lumalapit kay Ali upang siya ay imbitahan sa gaganaping prom, wala pa rin siyang seryosong relasyon o kasintahan na nais niyang maging kasama. Dahil dito, naisip niyang wag na lamang dumalo sa nasabing event. Ngunit alam ni Maddie ang kagustuhan ni Ali na dumalo at kung gaano kaimportante yun para sa kanya. Kaya gumawa si Maddie ng paraan upang makadalo pa rin sa prom ang kanyang matalik na kaibigan. Nagpasya si Maddie na siya na lamang ang magiging kasama ni Ali sa gabing iyon. Malugod na tinanggap ni Ali ang alok ng kaibigan. Nang sila ay makapagtapos sa high school, nagpasya si Ali na mag-aral sa University of Mississippi o mas kilala sa tawag na Ole Miss, isang tanyag na universidad sa Mississippi, Oxford. Ito ang kanyang pangarap na paaralan at labis niyang kinasasabikan na makapasok dito. Ang malaking universidad at ang buhay na komunidad nito ang pumukaw sa damdamin ni Ali, pati na rin ang malalawak na hardin ng bulaklak, malakas na programa ng football ng kolehiyo na mayaman sa tradisyon at espiritu ng pagkakaisa ng komunidad. Tagalas noong taong 2016 nang magsimula si Ali ng kanyang freshman year sa universidad na kumukuha ng marketing at business management. Bukod sa mga katangi ang nagustuhan ni Ali sa Ole Miss, dinala rin siya dito ng kanyang pangarap na makahanap ng Southern boy, magpakasal, at magkaroon ng mga anak. Sa pagsisimula ng kanyang buhay kolehiyo, yakap ni Ali ang mga oportunidad na hatid ng Ole Miss. Ang masayang kapaligiran at pagkakaisa ng komunidad ng universidad ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na makisalamuha at makipag-ugnayan sa mga tao. Hindi siya nakaramdam ng kalungkutan dahil sa makulay na buhay kolehiyo sa Ole Miss. Naging aktibo si Ali sa kolehiyo. Nagpasya siya na sumali sa isang sorority at naging founding member ng samahang Alpha Phi. Naging tagapanguna rin siya ng Ole Miss Golf Club. Dahil likas sa kanya ang pagiging masiyahin at palakaibigan,
Hindi naging mahirap para sa kanya ang makipagkilala at makabuo ng mga bagong pagkakaibigan sa loob ng unibersidad. Isa sa mga naging kaibigan niya sa kolehiyo si Morgan Hall. Humanga si Morgan kay Ali dahil sa taglay niyang lakas at determinasyon noong unang mga araw ng kanilang unang taon sa kolehiyo. Habang nasa isang pagtitipon sa campus, nakilala ni Ali si Eliza Brick. Agad na naging magaan ang loob nila sa isa't isa na tila matagal na silang magkakilala. Sila ay tila itinadhana upang maging magkaibigan. Ang tanawing paglubog ng araw ang isa sa mga paborito ni Ali. Napapahanga siya ng pagpapalit ng mga kulay sa kalangitan habang nawawala ang kalakihan ng araw. Kulay pink ang paborito niyang kulay at ito ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Dahil sa pagmamahal niya sa kulay ng paglubog ng araw, gumawa siya ng isang Instagram account upang ipakita ang kanyang koleksyon ng mga larawang nagpapakita nito. Isang gabi sa isang bar sa downtown Oxford, nakilala ni Ali si Brandon Theisfield mula sa Fort Worth, Texas. Agad siyang nabighani kay Brandon at nakabuo ng pagtingin para sa binata. Inimbitahan niya si Brandon sa mga sorority dances. Habang lumilipas ang panahon, lumalim ang kanyang pagtingin sa binata. Sa paglipas ng mga panahon, naging malapit si Ali at Brandon sa isa't isa. Nalaman ni Ali na si Brandon ay nagmula sa isang mapagmahal at kristyanong pamilya. Lumaki siya sa Texas kung saan niya nahubog ang pagmamahal niya sa pangingisda, pangangaso at maging sa soccer. Noong isang bakasyon, nagtungo sa Oxford si Maddie Norris, ang matalik na kaibigan ni Ali. Nais ni Ali na makilala ni Maddie si Brandon, ngunit hindi nagkakilala ang dalawa dahil hindi nagpakita si Brandon noong araw na yon. Nabigo at nasaktan si Ali sa hindi pagsisikap ni Brandon upang makipagkita sa kanya at sa kanyang kaibigan. Labis na naawa si Maddie nang makita ang kalungkutan ng kanyang matalik na kaibigan. Nasaktan man, nagsikap pa rin si Ali na maging masaya ang pamamalagi niya sa Ole Miss. Sa kabila ng mga pangyayari, nagtagumpay siya sa larang akademiko at maging sa aspetong sosyal ng kanyang buhay. Nagkaroon pa siya ng mga bagong kaibigan at naging masaya ang mga araw niya sa kolehiyo. Hulyo noong taong 2019, bago magsimula ang senior year ni Ali, binisita siya ng kanyang mga magulang sa Oxford. Masayang ipinakita ni Ali sa kanyang mga magulang ang mga paborito niyang lugar sa bayan at sa loob ng universidad. Namili rin sila ng mga pangdekorasyon sa apartment na tinutuluyan ni Ali. Nang dumating ang araw na kailangan ng bumalik ni Cindy at Keith ng mga magulang ni Ali sa St. Louis, hiniling ni Ali na mamalagi pa sa Oxford ng isang araw ang mga ito. Malugod namang pinagbigyan ng mga magulang ang hiniling ng kanilang mahal na anak. Ika-19 ng Hulyo bago ang kanilang pag-uwi sa Mississippi, tinawagan ni Ali ang kanyang mga magulang. Nagpaalam siya sa kanyang ina na lalabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Bago matulog, sinabi ni Cindy sa kanyang anak na mahal niya ito at nagpaalam. Walang ideya si Cindy na iyon na ang huling pagkakataong makakausap niya ang nag-iisa niyang anak na babae. 30 minuto mula sa Oxford matatagpuan ang Sardis Lake, isang malawak na lugar na kilala sa mga hunting camp at recreational spaces. Dahil sa kilala at malawak ang lugar, may mga officers na mula sa Sheriff's Department ng bayan ang nagpapatrolya para sa seguridad. Ika-20 ng Hulyo, isang opisyal ang itinalaga upang magpatrolya sa Sardis Lake ng umaga. Ang lawa ay napalilibutan pa ng kadiliman nang mapansin ng opisyal ang isang kakaibang bagay malapit sa isang picnic table. Nang mausisang tignan ang hindi karaniwang bagay, napag-alaman niyang katawan ito ng isang babae na tadtad ng tama ng baril. Labis na nagulat ang opisyal sa nakita at agad siyang tumawag ng iba pang kasamahan. Ilang minuto lamang nang dumating ang mga karagdagang opisyal ng departamento at medik sa lugar. Habang nagsasagawa ng investigasyon sa paligid ng lugar, napansin ng ibang opisyal ang isang handbag sa kanal malapit sa pinangyarihan ng krimen. Isa sa mga opisyal ang lumapit sa naturang bag at nang ito ay kanyang buksan, natuklasan niya ang wallet sa loob. Ang wallet na ito ay naglalaman ng Ole Miss student ID at isang driver's license na may pangalang Alexandria Costial. Matapos makumpirmang katawan nga ni Ali ang natagpuan sa Sardis Lake, agad na tinawagan ang kanyang mga magulang na noong mga panahong iyon ay nasa St. Louis at malayo sa anak.
Hindi inaasahan ng mag-asawang Cindy at Keith na makatatanggap sila ng tawag sa kalagitnaan ng gabi na nagsasabing patay na ang kanilang mahal na anak. Lubhang mahirap para kay Cindy na tanggapin ang balitang ito. Hindi lamang sila ang nalungkot nang malaman ang nangyari kay Ali. Dahil nang malaman ng mga kaibigan ni Ali ang nangyari sa kanya, lahat sila ay pawang nagulat at nalungkot din. Ang pagkawala ni Ali ay nag-iwan ng napakalaking puwang sa kanilang mga puso. Ang puno ng buhay at masiyahing si Ali ang nasa isip nila at hindi ang Ali na biktima ng isang malungkot na trahedya. Upang ipahayag ang kanilang kalungkutan, ang mga kaibigan ni Ali ay nag-post sa social media ng mga mensahe ng paghingi ng katarungan. Nagkaisang tinig silang humingi ng katarungan para sa kanilang kaibigan. Gumamit sila ng hashtag Justice for Ali upang palakasin ang ingay ng kanilang hiling. Ibinahagi ng mga kaibigan ni Ali ang magagandang alaala at epektong naidulot niya sa kanilang buhay. Nagsagawa sila ng mga taus-pusong alay upang magbigay galang sa mga alaalang iniwan ni Ali at pakikiramay sa kanyang pamilya. Matapos ang pagkamatay ni Ali, maraming mga tao mula sa kanilang universidad ang nagpost upang alalahanin ang kanilang mga karanasan kasama si Ali. Isa na rito si Breshondra Kendricks, isang bagong graduate mula sa Ole Miss at malapit na kaibigan ni Ali. Nagpahayag siya ng labis na kalungkutan dahil sa pagkamatay ni Ali. Inilarawan niya si Ali bilang isang taong may nakakahawang kasiyahan at positibong pananaw sa buhay. Ayon kay Breshondra, ang ngiti ni Ali ay nagpapakita ng kanyang maningning na personalidad. Nakilala ni Breshondra si Ali habang siya ay nagtatrabaho bilang community desk assistant sa Crosby Hall, ang pinakamalaking residence hall sa campus. Tuwing makikita ni Ali si Breshondra sa trabaho, palagi siyang dumadaan upang bumati. Inalala ni Breshondra ang kaibigan bilang isang babaeng masiyahin at may lubos na pagmamahal sa bawat sandali ng buhay. Ang Alpha Phi sorority na kinabibilangan ni Ali ay nagpahayag din ng kanilang pagkabigla at kalungkutan sa pagkawala ng kanilang miyembro. Ang samahan ay nagdadalamhati sa sinapit ni Ali at nakikiramay sila ng taus-puso sa kanyang pamilya. Inasam din nilang makahanap ng kapayapaan ang dati nilang miyembro. Ang isa pang malapit na kaibigan ni Ali na si Ana Pasco ay nagpost sa kanyang Facebook page upang ipahayag ang kanyang taus-pusong pakikiramay sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Inilarawan niya si Ali bilang pinakamasigasig na taong kanyang nakilala. Sinabi rin ni Ana na labis ang binigay na saya ni Ali sa kanyang buhay at binigyang diin niya ang epekto na naidulot ni Ali sa buhay ng mga taong maswerteng naging bahagi ng kanyang buhay. Nagbahayag din ng pakikiramay ang mga naging kaibigan ni Ali sa Lindbergh High School, gaya na lamang ni Emily Groh na nakasama ni Ali sa cheerleading squad noon. Nagpost sa Twitter si Emily upang alalahanin si Ali at ipahayag ang kanyang pagkabigla at kalungkutan sa nangyari sa kaibigan. Para kay Emily, isang karangalan ang makasama sa cheerleading squad si Ali. Ipinahayag niya ang kanyang panghihinayang na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na mas makilala pa siya. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa Sardis Lake, kung saan natagpuan ang walang buhay na katawan ni Ali, nakatuklas ang mga investigador ng ilang basyon ng White Claw Seltzer at 11 .40 caliber shell casings na nakakalat sa lupa. Isang bolster expert ang ipinatawag upang tumulong na suriin ang crime scene at alamin ang posibleng nangyari. Ayon sa pagsusuri ng eksperto, ang sinumang pumatay kay Ali ay nakaupo sa kabilang bahagi ng picnic table. Pagkatapos magpaputok ng unang bala, tumayo ang shooter at nagsimulang umikot sa mesa, papalapit kay Ali. Naniniwala ang eksperto na sa bawat paglapit ng shooter ay pinapaputukan niya ang biktima. Ayon pa sa mga pagsusuri, isang balang ipinutok ng shooter ang hindi umabot kay Ali at sa halip ay tumama sa kahoy na picnic table. Sinuri rin ng mga investigador ang apartment kung saan naninirahan si Ali upang makahanap ng impormasyon o anumang ebidensya na makatutulong sa pagtukoy at pag-aresto sa may sala. Habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon, nahanap ng mga opisyal ang Apple Watch ni Ali. Hindi man nahanap ng mga miyembro ng pulisya ang cellphone ni Ali, ilang mensahe mula sa gabi bago ang kanyang pagkamatay naman ang hindi inaasahang nasink sa kanyang relo. Nang siyasati ng mga investigador ang mga mensahe, natuklasan nila ang mga pag-uusap ni Ali at Brandon Tisfield.
Lumabas mula sa mga pagsusuri na mayroong planong magkita si Ali at Brandon noong araw na yon. Dahil dito, nagpa siya ang detective na nakatalaga sa kaso na makipag-ugnayan kay Brandon noong linggo ng umaga, araw pagkatapos ng pagpatay kay Ali. Hiniling ng detective na makipagkita kay Brandon sa istasyon ng pulisya para kumuha ng iba pang impormasyon ukol sa kaso. Sinabi ni Brandon na hindi siya maaaring makipagkita sa araw na iyon at sa halip ay hiniling na ang pagkikita ay gawin na lamang sa kinabukasan ng 8:30 ng umaga. Gayunpaman, pagdating ng kinabukasan ay hindi dumating si Brandon para sa nakatakdang interview. Nang hindi tumupad si Brandon sa usapang pagkikita, sinimulan ng pulisya na subaybayan ang kanyang galaw gamit ang tracker sa kanyang cellphone. Ipinakita ng data mula sa cellphone ni Brandon na siya ay nagmamaneho patungo sa Memphis sa Interstate 55. Dahil tila tumatakas ang binata, naglabas ng arrest warrant at BOLO o be on lookout ang pulisya at hinanap at sinundan ang sasakyan ni Brandon. Madali nilang nakilala ang truck na gamit ni Brandon dahil may plate number ito na Take It. Pagkalipas ng 2 oras matapos ilabas ang BOLO, nakita ng Memphis Fugitive Task Force ang truck ni Brandon sa isang gas station. Nahuli ng mga miyembro ng task force si Brandon na noon ay nasa loob ng kanyang truck at agad naman nila itong ipinaalam sa mga opisyal sa Mississippi. Sinuri ng mga investigador ang sasakyan ni Brandon at doon ay kanilang natagpuan ang isang .40 caliber na baril. Bukod dito, sa paglabas ni Brandon mula sa kanyang sasakyan, ay nakita nila ang bakas ng dugo sa kanyang damit. Matapos ang pag-aresto kay Brandon, nagsimulang balikan ng mga detective ang kanyang mga hakbang sa mga araw bago ang pagpatay kay Ali upang malaman ang buong pangyayari sa likod ng krimen. Ika-20 ng Hulyo, araw ng Sabado, kasama ni Brandon ang kanyang mga kaibigan. Sa mga sumunod na araw, dumating si Brandon sa bahay ng isang kaibigan na may dalang 6 na pack ng beer at .40 caliber na baril. Sinabi ng kaibigang iyon ni Brandon sa mga investigador na nag-usap sila ni Brandon ng kaunti. Ngunit nang magising siya noong araw ng Lunes ay wala na si Brandon. Sa mga pag-iimbestiga kay Brandon, natuklasan ng mga detective na hindi siya nakikibahagi sa anumang pisikal na away at walang kasaysayan ng karahasan. Sa pangangalap ng impormasyon ng mga pulis sa mga taong malapit kay Brandon at kay Ali, nalaman nilang unang nagkakilala ang dalawa sa isang lokal na bar sa Oxford noong kanilang mga unang taon sa kolehiyo. Nagsimula silang magkaroon ng mga casual na date, ngunit nagkaroon ng problema ang kanilang nabuong relasyon noong sila ay pumasok sa kanilang 2nd taon sa universidad. Nagkaroon din ng mga ulat na hindi naging opisyal na magkarelasyon ang dalawa. Napansin ng mga taong malapit kay Ali ang pagbabago sa kanyang ugali noong panahon ng kanilang relasyon ni Brandon. Ipinahihiwatig ng pagbabago sa kanyang ugali na mas naglaan siya ng interes sa kanilang relasyon kaysa sa ipinakikitang interes ni Brandon. Dahil sa pagkakaibang ito, nagkaroon ng alitan ang dalawa. Ang pagtatalong ito ang nagtulak kay Brandon upang putulin ang kanilang ugnayan. Paglipas ng 1 taon, muling nagkaroon ng ugnayan sina Brandon at Ali. Nagpasya silang muling bigyan ng panibagong pagkakataon ang kanilang relasyon at nagsimulang magkita muli. Sinumpahan si Brandon ng capital murder para sa pagpatay niya kay Ali. Ang capital murder ang pinakaseryosong krimen na maaaring isampa sa isang tao. Dahil sa kasong ito, nahaharap si Brandon sa parusang kamatayan. Isinampa ang kaso dahil sa paniniwala ng estado na niyaya ni Brandon si Ali na magkita sa Sardis Lake. Nagdulot ng pagkabigla sa komunidad ng Oxford ang balita ukol sa pagkakaaresto kay Brandon. Malawak ding naiulat ang mga detalye tungkol sa kamatayan ni Ali. Dahil sa mabilis na pagkalat ng balita, nagkaroon ng kaguluhan sa espekulasyon at mga teorya ng mga tao sa komunidad ukol sa nangyaring krimen. Nagpunta ang mga reporter sa bayan ng Oxford upang maghanap ng impormasyon mula sa mga taong malapit kay Ali at Brandon. Dahil sa ingay na dinulot ng issue, ang atensyon ng media ay nagdulot ng positibo at negatibong atensyon sa Oxford. Noong katapusan ng buwan ng Setyembre 2019, sinabi ni Brandon na hindi siya nagkasala o nakagawa ng salang pagpatay. Sa patuloy na pagbuo ng kaso laban kay Brandon, muling sinuri ng mga detective ang palitan ng mensahe ng dating magkasintahan.
Natuklasan ng mga detective na noong Abril 2019, 3 buwan bago ang kanyang kamatayan, habang naghahanda si Ali para sa finals ng spring semester ay humaharap din siya sa posibilidad na siya ay nagdadalang tao. 14 ng Abril nang ipadala ni Ali kay Brandon ang isang larawan ng isang inconclusive home pregnancy test. Bilang tugon, sinabi ni Brandon na hintayin muna nila at tiyakin kung tunay ngang buntis si Ali. At kung tunay nga ang posibilidad na buntis si Ali, sinabi ni Brandon na huwag ituloy ang pagbubuntis at inalok si Ali na uminom ng gamot upang maalis ang ipinagbubuntis niya. Hindi sang-ayon si Ali sa nais ni Brandon at sinabi niyang maaaring makatagpo siya ng lalaking mamahalin siya at tatanggapin ang bata. Sa kabila ng hindi pagsang-ayon ni Ali, nanatiling matatag si Brandon sa kanyang desisyon. Sinabi niya kay Ali na ang pagkakaroon ng anak ay makasisira sa kanyang buhay. Natuklasan din ng mga detective ang CCTV footage ng paglabas ni Ali mula sa isang bar sa Oxford bandang 11:52 ng gabi noong Hulyo 19. Makalipas ang isang oras, 1:28 ng umaga, nakipagkita si Ali kay Brandon at dinala niya ito sa Sardis Lake. Ayon sa mga abogado ni Brandon, uminom ng alak buong araw sina Ali at Brandon. Ayon sa kanilang argumento, noong dumating ang dalawa sa Sardis Lake, sila ay umupo sa picnic table at nakinig ng musika. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Brandon at nagtungo sa kanyang truck kung saan siya gumamit ng droga. Bumalik siya kay Ali na dala ang kanyang baril. Ayon pa sa kanila, ang nagawang pagpatay ni Brandon kay Ali ay dala lamang ng impluwensya ng droga. Gayunpaman, ang mga detective at pamilya ni Ali ay mayroong ibang pananaw ukol sa mga pangyayari. Naniniwala silang pinatay ni Brandon si Ali sa pag-aakalang buntis ito. Para sa kanila, planado ang ginawang pagpatay. Noong Agosto 27, 2021, tinanggap ni Brandon ang plea deal na inaalok ng estado na nag-alis ng parusang kamatayan. Sa ilalim ng kasunduan, inamin ni Brandon sa kasong first-degree murder at nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Noong araw ng paghatol, nagtipon ang pamilya at mga kaibigan ni Alice sa korte upang ipakita ang kanilang pagsuporta. Lahat sila ay nakasuot ng mga damit na kulay pink bilang tanda sa kanilang pag-alaala kay Ali. Matapos basahin at ibaba ng husgado ang pinal na hatol, nakipag-usap si Brandon sa pamilya ni Ali. Ipinahayag niya ang pagsisisi sa ginawa at humingi ng tawad. Inamin ni Brandon na ang sakit na kanyang idinulot ay hindi masusukat, ngunit umaasa siyang makakahanap sila ng puwang sa kanilang puso upang patawarin siya. Ayon sa resulta ng autopsy na isinagawa sa bangkay ni Ali, lumalabas na siya ay hindi nagdadalang tao nung siya ay pinatay. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang hindi siya nagdalang tao bago ang pagpatay. Naniniwala ang ina ni Ali na ang kanyang anak ay nagdalang tao ngunit nawala ang sanggol. Nagtayo ang mga mahal sa buhay ni Ali ng isang memorial space sa Sardis Lake bilang paggunita sa kamatayan ni Ali. Si Cindy at Keith, mga magulang ni Ali, ay patuloy na pinanghahawakan ang mga alaalang iniwan ng kanilang anak, bagaman ang kalungkutan na dulot ng kanyang pagkawala ay patuloy na bumabalot sa kanila. Sa ngayon, ang kulay na pink sa paglubog ng araw ang nagpapaalala sa mga malapit kay Ali na minsan sa kanilang buhay ay nakakilala sila ng isang taong labis ang kasiyahan at pagmamahal sa mundo. Inilaan nila ang kanilang mga buhay upang igalang ang kanyang alaala. Nagsusumikap silang dalhin ang iniwan niyang liwanag sa mundo at tiyakin na hindi siya kailanman makakalimutan. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.